Yan guys, no? So nandito ako ngayon sa isang clinic. Hindi ko alam may schedule pala ako ngayon. May appointment ako ngayon, so late na ako. Yan. Sige guys, mamaya kwento ko sa inyo. Hello guys. So, tapos na yung yung check up. Buti pinayagan pa rin nila akong pumunta dito kahit na late na ako. Kasi dapat 10:15 yung check up ko. Naging 10:35 na. Kasi nga, hindi ko alam na meron pala ako appointment ngayon sa doktor. Alam ko na meron akong appointment sa doktor na to, pero hindi ko alam kung kailan. Kasi sa dami ng appointment ko, so nalilito na ako kung kailan yung kaninong doktor, kung kailan yung dito sa doktor na to, ganyan. So, nalito na ako guys, kaya nawala sa isip ko tong appointment na to. So, buti na lang hindi sila busy at saka pinagbigyan nila ako, nakahabol pa ako. So, ayun nga guys, no? So, etong doktor nito is para sa internal medicine siya. Tapos, nagkaroon na kami ng parang virtual na appointment, ganyan, na lang kami sa cellphone lang kami sa video call lang kami nagkausap. So, ngayon lang kami nagkita in person, and then, siya yung nagpa-order ng, ng ultrasound ko sa tiyan. So, ang nakita niya is meron akong fatty liver. Tapos parang may polyps daw ako dun sa gallbladder. Pero sa ngayon daw is hindi naman daw yun, hindi naman siya nakakabahala. Pero after a year, dapat daw magpa-ultrasound ulit ako sa tiyan para makita kung same pa rin ba yung laki ng polyps, or lumalit pa rin siya or lumaki na siya, ganyan. So, kailangan i-check after a year ulit. So, yun nga guys, no. Tapos, yun nga, fatty liver, yun. Tapos, tinanong ko siya. So yun lang yung issue actually. Wala na siya naging issue do sa iba kong mga organs. Tapos, ang sabi niya lang is, sabi ko kasi, ano pong gagawin ko sa fatty liver? Tapos sabi niya, yun dun mo kailangan mag-lose ng weight, sabi niya sa akin. Kasi nga, makakatulong yon para sa fatty liver mo. So, talaga ang bottom line is weight talaga. Kagaya nung sinabi sa akin nung doctor din sa heart, yung cardiologist. So, walang problema sa heart ko. Okay yung heart ko. Ang kailangan ko lang talaga is mag-lose ng weight. Yan. Tapos, etong internal medicine doctor, sabi niya, gusto mo mag-Ozempic ka, sabi niya. So, yung Ozempic kasi, naririnig ko lang yun sa mga artista. So, alam niya yung mga artista na malaki yung nila, malaki yung mga katawan nila, no? So, tapos bigla silang namayat. Napansin niyo, maraming mga Pilipino na artista na ganun. Pati na rin mga international na artista sa Hollywood, diba? So, doon ko narinig yung Ozempic. So, ang nasa isip ko, yung Ozempic nga is for losing weight. Tapos sabi niya sa akin, yung doctor, gusto mo mag-try ka ng Ozempic. Yun talaga, maglo-lose ka ng weight, sabi niya sa akin. Tapos, sabi ko, ano po ba yun? Iniinom ba yun? Pill ba yun? Or ini-inject? Sabi niya, yung Ozempic yan, ini-inject dito, parang sa tiyan, ganyan. Tapos, ang sabi niya is, once a week ini-inject yung Ozempic na yon. And then, para ang effect nun is, mawawalan ka ng gana kumain. Tapos, doon ka mag-start mag-lose ng weight. Kasi nga mawawalan ka ng gana kumain. Pero, may mga side effect. Ang side effect niya is parang mahihilo ka, gano'n. Manonosit ka, ganyan. Pero, mawawala din naman daw yon after a month. Tapos sabi ko, halimbawa, paano kung namayat na ako, ganyan. So, pwede ko na itigil yung Ozempic. Sabi niya, yun lang. Sabi niya kasi, hindi pwede na pag namayat ka na itigil yon dahil
babalik ka ulit sa, tataba ka ulit, sabi niya sa akin. So, parang kumbaga, maintenance na yon yung Ozempic na yon. Tapos, ang ano lang din nun is expensive siya. So, sabi ko, mga magkano po, Dok? Sabi niya, sa isang buwan siguro mga $100 to $250 ang magagastos mo. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, okay. Sabi ko gano'n. Kung magiging, naisip ko, kung magiging regular na ano yun, parang maintenance nga is, so kailangan magtabi na ako ng 250. Sabihin natin, maksa natin 250 a month para sa Ozempic. So, hindi ko alam kung, kasi sabi niya, so hanggang, habang buhay na ba yun? Tapos sabi niya, hindi pa kasi namin, ngayon, kung hanggang kailan kakailangan mag-take, pero hindi ka pwedeng mag-stop. Hindi niya lang sure kung hanggang kailan. Kasi parang hindi pa yata ganun ganun nila kaalam kung hanggang kailan ka magta-take ng Ozempic. Parang ganun. So, parang napaisip ako kasi 250 yun. Sayang yun. Malaking pera yun na $250. Tapos, sabi niya sa akin, pag-isipan mo, pwede mo rin kausapin yung family doctor mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ganito na lang po, doctor. Sabi ko, magta-try ako mag-lose ng weight ng sarili ko lang ngayong taon. So, pag hindi ako naging successful, so, titingnan ko kung magbabago yung isip ko, magta-take ako ng Ozempic. Pero, parang, hindi practical ba? Tama ba ako? Kasi wala naman akong ganong kalaking pera para lang ilaan sa ko ng Ozempic, di ba? Para sa Ozempic to. Kung mag-go through ako sa Ozempic, kailangan meron akong $250 at least na budget para sa Ozempic. Di ba? Para makapagpaturo ako ng Ozempic. Tapos sabi naman niya, bababa naman yung price. Pero kahit nasabihin natin 200, naging 200, 150, malaking pera pa rin yun, guys, no? At saka hindi naman kami mayaman na meron akong extra pera para lang sa Ozempic, di ba? So ngayon, ang kailangan kong gawin is maging disiplinado sa sarili. Kailangan disiplinahin yung sarili ko sa pagkain, lalo na sa pagkain ko ng rice. Dahil ayokong gumastos ng 250 para sa Ozempic. At saka bukod sa pagda-diet nga, ng meal, pagko-control ng mga meal, especially ng rice, kailangan ko rin mag-exercise. So ang plano ko kasi is bibili ako ng walking pad sa Amazon, yung mura-mura lang na walking pad. And then yun yung gagawin ko muna exercise. At least 30 minutes a day magwo-walk ako sa walking pad. Yan. Kasi hindi pwede sa akin yung mga heavy, yung mga fast-paced na mga exercise. Kasi mahihirapan ako kasi nga overweight ako, 'di ba? So parang hindi pa ganun hindi ko kakayanin kasi at saka ayoko na dumating yung time na sobrang nahihirapan ako, magi-give up ako, ganun. Ayoko nang ganun. Hindi ko alam dahil nga siguro mahina ako sa mga ganitong bagay, no. Mabilis akong pagod, ganyan, mabilis ako parang mahirapan, ganyan. So ayoko naman ng ganun. Ayoko mabigla yung sarili ko. Syempre, at first, ang gagawin ko nga is yung mga ganun lang exercise, maglalakad ka lang, ganyan, walking lang. And then after nun, pwede kong gawin yung ibang exercise. So, nakikita ko sa YouTube, may mga dala silang mga dumbbells, and then, yung mga ganun bang exercise, yun parang lang kasi, parang level lang. Kaya level 1 muna, magwa-walk muna ako for 30 minutes. So, after nun, pag medyo alam ko, kaya ko na, di mag-up ako ng level, magdadagdag ako ng weights or something, ganyan, or tatakbo ako, parang gano'n. Para hindi ako ma-overwhelm kasi kilala ko yung sarili ko eh. Kasi ako eh, sa start lang ako magaling. Alam ko, hindi magandang trait yun, no? Yung ningas kugon, tama ba sa Pilipino? Ningas kugon yung tawag na pag sa start ka lang magaling, so after, dumaning time, mawawala na yung tatamarin ka na, hindi ka na ganun kagaling, kaayos yung exercise, ganyan. So parang, yun ang isa sa mga sakit ko, parang gano'n na ningas kugon ako, ganyan. Kaya ayoko na
na magkaganon. Ayoko na magkaganon ako. Kaya gusto kong i-take it slow, ganyan. Ayokong i-overwhelm yung sarili ko na ano agad, high intensity agad, crash diet agad, ganyan. Gusto ko unti-unti lang, ganyan. Pero hindi ako ma-overwhelm. Yun. So, pasensya na guys ha. Ganito kasi talaga ako. Yan. So, siguro ang iba sa inyo, kaya nyo mag-crash diet, kaya nyo mag-exercise ng high intensity exercise, ganyan. So, good for you guys, no? Pero ako talaga, hindi ko talaga kaya yun. Ma-overwhelm ako, mawawalan ako ng gana, ganyan. So, alam ko na yung, yung kung paano ko gagawin yung mga bagay, ganyan. So, pero guys, kung meron kayong mga suggestion, no, i-comment nyo lang down below kung meron kayong mga tips sa pag-lose ng weight, ganyan, o paano kayo nag-lose ng weight, ganyan, ganyan. So, titignan ko at saka itatry ko if kaya ko, and then baka meron tayong mga manonood dyan na gusto rin malaman, di ba? So, yun guys, no. Yan, so, uwi na ako ngayon. At magpapa-appointment ako para sa lab test. Binigyan ako ng lab test. Magpapa-blood test ulit ako para ito-check na yung blood test ko, yung result ng blood test ko, yung internal medicine doctor. And then if okay naman daw lahat yon, okay na. So walang problem. So talagang ang problem ko lang is overweight ako. So yun ang sabi niya sa akin. Tatawagan niya ako sa result ng blood test, and then doon namin i-finalize yung sa akin, yung advice or something. Guys, uwi na ako kasi 11:16 na. So kakain ako ng 12 dahil sabi ko kakain ako ng 12. Tapos ayun, super init guys. Ang tindi ng araw, walang kaulap-ulap ngayon. Yan. So, sige guys, mamaya na lang ulit. Bluetooth mode. Bluetooth mode.